Hello po guys, Robbie Gamers here. At ngayon maglalaro po ako ng Knocking Crab. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para maging gamers katulad ko. At pindutin nyo na po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. And pumunta din po kayo sa aking TikTok account and mag-like and follow na rin po kayo doon. And for today video po guys, gagawa po ako ng statue dito sa server namin para mayroong magbabantay sa aming place kahit na wala kami. And bago po magsimula tong video na to, may papanood po ako sa inyong video and panoorin nyo po to para malaman nyo kung ano po yung aking account. And malapit na po. And ayan na. Sandali lang guys, sandali lang. Kung bago pa lang po kayo sa aking video, mag-subscribe na po kayo para maging gamers katulad ko. And nakikita nyo na naman po dyan sa harap, search nyo lang po yung aking username sa aking YouTube channel, makikita nyo na po yung aking YouTube channel. And kung gusto nyo po makita ang aking TikTok account, makikita nyo rin po dyan sa harap nyo. I-search nyo na lang po sa TikTok. Mag-like and follow na po kayo sa aking TikTok account. Yun lang po. And balik po tayo sa ating video. And ang kailangan po natin gawin ngayon guys, mag-ipon po ng mga resources para makabuo po ng statue. Kakailanganin lang po natin kasi ng bato. Yun lang ang aking kailangan guys, bato lang. Pero gagawin ko muna po itong mga item ko ng enchanted book. Kasi kakailanganin ko po yan guys kung pupunta po ako sa ibang lugar kasi naka-hard po kami dito sa server. Yan. Sa mga hindi po nakakalam guys, kung paano po magkaroon ng enchanted book, ganito lang po gawin yan. Kailangan nyo lang po ng book and lapis lazuli and magpili-pili lang po kayo dyan. Yan, efficiency 2 guys. Ang efficiency 2 po guys, or efficiency 2 ay pinapabilis niya po yung inyong pagmimina or pagsisira ng blocks. I-enchantment ko lang po guys yung aking mga tools para magagamit ko po siya kung may mga mobs po na sumugod sa akin. Ayan. Meron pa akong efficiency 2, projectile protection 2 guys. Mga ano po yan guys, protection at pampabilis ng pagsira ng blocks. And projectile 3 po yung pinili ko guys. Yan. Yung projectile protection po guys, nakakatulong po yan. Yan guys. Enchantment ko lang po lahat ng aking mga book guys. Yan. Kailangan ko kasi po ito guys para lumakas tayo napapansin nyo po sa aking tabi na marami po akong loot and flesh na gagamitin kong pang trade. Yan guys, nawala na. Pinang trade ko na po kasi guys yan, meron po akong stone cutter guys na pwede kong gamitin para makabuo ng mga malalapit na blocks. Katulad ng ganito guys, itong stone bricks. Maganda po ito guys pang build ng mga house, mga building at iba pa. Kaya ito ang pinili ko. Yan, pumili din ako ng iba pang tools. Ayan. Katulad nitong stone wall. Pero mamaya ko po yung gagamitin guys. Kailangan ko muna tong stone bricks na pabilog-bilog. Dahil yung aking gagawin na guys na statue is sakto lang naman siya, hindi naman po siya kagandahan ng aking gagawin, pero worth it naman guys yung aking gagawin. Syempre magpe-place ako dito ng isang ganyang bricks. Dagdagan ko siguro mamaya dyan sa tabi niya. Siguro dito muna ako magsimula. Yan. Tapos dagdagan ko siguro dito sa tabi niya ng isang bricks sa tabi. Saan kaya mas maganda? Dito. Pangit guys, no? Parang sa baba niya lang ata niya guys. Yan. Tapos lalagay ulit ako ng stone bricks dito. And dagdagan ko ulit dyan ng isa pang stone bricks. Maya-maya. Okay. Siguro gawa muna ako ng lupa dito guys. Ayan, parang ganyang bato. Lalagyan ko ng ganyang bato. Ayan yan po guys, na patapos na po ang aking ginagawang statue.
para magkaroon siya ng konting design naman sa kanyang sandata. Yan, maglalagay ako ng lupa dito sa tabi nito. At lalagyan ko ng stone brick wall dito sa bandang dito niya sa gilid para magmukha siyang tinidor. Yan, pati din dito sa taas niya. Pagkatapos kong lagyan yan guys, dadagdagan ko pa ng konting design yung kanyang balikat. Bukain ko lang siguro doon pababa yan. Pababa muna ako dito. At ganyan yung tsura niya guys. Medyo patapos na po siya. Lalagyan ko na lang po siya ng medyo konting pang design. Yan. Hindi naman po kagandahan yung aking gagawing statue po guys. Yan. Ang nasa gitna niya po guys is stone coal. Yan po yung magsisilbi sa kanya ng parang battery niya or buhay niya. Yan. Rate nyo po guys 1 to 10 kung ano pong nagustuhan nyo dito. Pero sa akin guys parang 4 or 5 lang kasi hindi naman ako magaling gumawa ng statue. Yan guys, medyo patapos na po yung aking paggawa nito. And pumunta muna po ako dito sa villager para makipag-trade po ng enchanted book. Yan guys. Naghahanap po kasi ako ng fortune tree or kahit ano pong mga item na enchanted book na malalakas. And ito po yung aking ginawang trading hall sa aming base guys kasi ito pong ginawang bahay na to ay gawa po ni Derp sa mga hindi pa po nakakalam. Pero ito pong trading hall na ito po guys ay ako pong gumawa. Pero yung mga villagers po guys, si Derp po ang nag-ipon. Kaya parang ang late lang po ng aking ambag. Parang ang ambag ko lang po dito is itong mga redstone na mayroong sticky piston. Yung mga design na po niyan. Ako po naglagay niyan. Pati po yung mga lever. Pati yung button po guys. Ako po naglagay niyan. And ang bala ko po dito guys, maglagay po ng zombie dito sa baba nila para mag-discount po yung kanilang binebentang enchanted book. Katulad po niyan 37. And yan po guys, nakakuha po ako ng fortune tree. Yung 37 emerald po nila magiging halimbawa po parang 20 emerald na lang. Parang nag-discount po sila guys. And ililibot ko rin po kayo guys sa aming mga ginawang po dito, farm or mga iba pa po. At may skeleton po dito sa aking ginawang statue. Ililibot ko po kayo guys sa aming mga ginawang structure guys namin ni Derp. Pero si Shiri po guys wala pa po siyang nagagawang structure or farm. Pero okay lang po yun guys kasi bagong member pa lang po namin siya. Kaya naghahanda pa lang po siya sa kanyang gagawin. And sarado ko lang tong aming pintuan. And yan guys muna, ito muna, pakita ko muna po yung aking finished product ng aking statue. Hindi po siya gagandahan. Yan po yung aking nagawa. Rate nyo na lang po guys 1 to 10 kung ano pong rate nyo. And yan guys, punta na ako dito sa aming ginawang farm. Ito po ay ginawa ni Derp na farm. Ito pong crop farm na to or food farm. And ako po naglagay ng mga crops katulad ng mga tinanim namin carrots. And ang naambag ko lang po dito guys, naglagay po ako ng hamper at chest at tubig po dito sa bandang chest po guys para itulak niya po yung mga drop ng pagkain or food dito. Yan guys. Napansin niyo po guys na nadadagdagan yung carrots dahil po dyan sa hopper. At pagpasensya nyo na po guys kung wala pa akong energy ngayon dahil dami ko pong ginawa sa school. And yan guys, meron mahigit 2 stack po yung aming carrots. And tinaniman ko na rin po guys. At mamaya ko na ayusin po itong mga sira nito dahil wala po akong dalang hoe. And ito po yung tubig na sinasabi ko dyan sa baba. Siya po yung nagtutulak ng mga drop na item para mapunta po dun sa hopper. At mayroon pong chicken dito. Yung nangyari dun sa chicken na yun. Lagyan ko lang dito ng buto. Yan. At nabusan pa po ako ng buto guys. Kaya gamitin ko muna tong carrot.
Ganyan po yung pagkagawa namin ng farm. Si Derp po guys, ang pagkagawa niya po ng farm is grupo-grupo po guys. Ako naman po guys is isang lane lang po sila. Kung isang carrots, isang lane po ng carrots, or isang potato na lane po, kasi mas mabilis po tumubo pag ganun, at distansya po sila, kaya mas maganda po yung ganung pagtatanim sa mga pro Minecraft player po guys. Pero okay naman po yung ginawa ni Derp na bobo din po, kasi mahirap din po kasi magtanim ng ganito, yung kailangan mo pang ayusin yung pagtatanim para mabilis siyang tumubo. Pero para sa akin guys, worth it to yung ginagawa ko, mas mabilis kasi siyang tutubo. Yan, naglalag po ako guys ngayon. Yan, tingnan natin dito sa chest kung nadagdagan. Yan guys, meron na akong mahigit 4 stack of carrots po guys, and kumuha na rin po ako ng buto dito, o yung buto po ng wet farm. Yan, and nandito na naman po yung manok. Yan guys, bababa na ako. Ayusin ko lang itong mga to. Yan, lagyan ko ng ganyan. And dito po guys, ito po yung ginawa namin. Hindi po guys, ginawa po ni Derp na bamboo farm. And ito naman po ang aking ginawang tree farm po guys. At ito naman po guys ay ginawa po ni Derp, pero hindi ko po alam kung ano po to. Kaya punta po ako sa aking tree farm. Pagpasensya nyo na po guys kung malag. Ayusin ko na lang po yan by next episode po. Yan, ito pong tree farm. Maganda rin po itong tree farm guys, kasi pwede ka magkaroon ng fuel, ng torch, at malulupit pang item. At bumalik po ko sa aming old base. Yan guys. Titingnan ko lang po dito kung may makukuha akong mahalagang resources. Baka lang meron guys, no? Yan. Tingnan ko kung may naman po to. And walang naman. Yan guys, punta na lang po ako sa aking EXP farm. Ito pong EXP farm na po nito guys, ako po ang gumawa nito. Wala pong halong creative or cheat. Yan na po to, sinurvival ko po to. Yan, mapapansin nyo po guys na laki-laki. And nandito na po ako sa loob. And mapansin nyo rin po guys na mayroong mga puno. Nilagay ko po yan kasi guys, para kung sakaling mag-AFK po ako, or tatama rin ako mag-AFK, pwede po ako magsira ng mga puno. At habang nag-AFK po ako guys, nakapag-ipon na rin po ako ng mga resources. And yan po guys, pa isa-isa na po silang nahuhulog. May witch, ay mamatay ng witch, naglalag. Yun, may baby zombie. And ito po pala yung taas ng aking farm. Nag-i-spawn po dito yung mga palaka, pero hindi ko po alam kung bakit, kaya pinapatay ko na lang po yan, kasi may experience po yan na binibigay. Kaya worth it po yung itong farm na to, kasi unlimited EXP na po kayo dito kapag natapos ito. Kapag beginner pa lang po kayo guys, gawin nyo po itong ganitong farm, kasi pansinin nyo po guys, level 13 pa lang po ako, and magiging level siguro guys level 14 na kagad. Ayan guys, level 15. Dalawang levels po guys yung aking ginawa. At kung gusto nyo po yung ganitong EXP farm, mag-comment lang po kayo dyan kung gusto nyong gawin ko sa creative, sa plot, para malaman nyo po anong tutorial. And yan guys, dito na po nagtatapos itong video na to. Huwag nyo na pong kalimutan mag-like and subscribe, and click the notification bell para lagi po kayo update sa aking mga bagong video. At kung gusto nyo po sumali sa aking Minecraft server, mag-comment lang po kayo dyan sa aking TikTok account at sa YouTube channel ko. And magpapaalam na po ko guys. Sana po napasaya ko po kayo. At itong video na po na to, mag-like na po kayo kung nagustuhan nyo. And yun lang po. Paalam.